So, hello guys. Good morning. So, ayan. So, ito guys yung itlog. So, makikita mo, ang lambot niya. Oh. Ayan. So, ito yung tamang paglaga guys ng itlog. Kailangan 8 minutes lang plus 1 minute na cool down. Kumbaga, tapos mong pag naka 8 minutes ka na, pagpatay mo ng apoy, antayin mo siya ng 1 minute pa. Tapos tsaka mo kuhanin at ilagay mo sa tubig para hindi dumikit yung kanyang balat. So yun guys, so meron ako ditong coffee. Ang coffee na ito ay mayroon itong Nestle cream. Asin, siguro mga 2 dakot na, parang ganun lang. Dadakotin mo lang siya ng ganun. Ayan. Tapos lagay mo. So, hindi ko na ng actual sa inyo. Yan. Tapos, tingnan natin kung maganda yung kanyang texture ng itlog. So, ito, tingin ko kambal ito. Dalawang yellow. So, yan guys, So, yan. Tingnan niyo po, basa pa siya sa loob. Ito yung masarap na kainin. Kasi alam niyo guys, yung mga nakikita yung mga binebenta, minsan nangingitim na yung mga gilid niya. Pag kinain mo yon, hindi ka magi-enjoy. Ito, pagkaganyan ng itlog, masarap yan. Minsan, ito maganda lang ang nito. Pero minsan hindi namin nahuhuling ganito eh. So, basta dapat yung niya, yung loob pa nito ay dilaw pa. Yung ganyan pang kulay niya. Kasi pag nagkulay na siya ng, di ba may makikita tayong kulay niya na na siya, yung nangingitim na yung dito niya sa gilid. Yan, ibig sabihin overcook na yun. So, matigas. Pati ito matigas. Samantalang ito pag kinain mo, subukan nyo lang guys. Pag kinain mo, masarap talaga siya. So, yan. And then, lagyan nyo po siya ng konting asin. Yan. So, yan lang guys ang tip ko sa inyo sa pagluluto ng itlog. So, 8 minutes plus 1 hour, 1 minute na cool down. And yung ating coffee, ay meron po itong Nestle cream at saka may asin. Hindi po tayo gumagamit ng asukal dahil naglo-low carb po tayo. So, yan. Ngayong morning, 2 itlog ang kakainin ko. Minsan 3. And then, na yan? Solve na ako niyan hanggang kahit mga 2 o'clock ng hapon. So, yun. So, ayan. Alagaan po natin ang ating kalusugan kasi lalo na sa mga nag-age ng 50 pataas. So, dyan na po nagtitrigger yung ating maintenance. So, sa ngayon ako naman wala namang maintenance, awa ng Diyos. Kasi, nung time na nagpa-check ako ng aking sugar na nag 249, so yun, nag-start ako ng low carb. So, ngayon nasa na ako for 14 months na ako naglo-low carb. So, yung asawa ko siguro mga 3 years na siya. So, yun guys. Minsan hindi lang natin naintindihan kung ano ba talaga ang... Kasi di ba ang in-explain naman ng doktor sa atin, huwag kang kumain ng taba. Pero dito sa paglo-low carb, baliktad po. Huwag tayong kumain ng kanin. Huwag tayong kumain ng mga pasta ng matataas ang carb. At makikita nyo naman na ayan, yung mga hingal nyo, alta pressure nyo, yung mga tawag nito, diabetes nyo, yan, matatanggal yan. Kasi nagtitrigger lang naman ang diabetes kapag kumakain kayo ng carbs at saka nagkakain kayo ng karne. Lalo na yung taba, tapos carbohydrates yan, doon yung magtitrigger. Kaya yun yung kasi tumataas ang ating yung ating blood pressure, then tumataas yung sugar natin kapag ganun ang ating kinakain. At saka yan, yung mga instant, alam mo yun, instant noodles, instant, yung mga process
Yan, instant process. So, dapat kayo ang nagluluto. Kasi, pag kayo ang nagluto, maano nyo alam nyo yung nilagay yung ingredients. So, sa amin, ang ingredients namin, hindi na kami gumagamit ng pampalasa, maliban sa asin at patis. So, noon, kasi nasanay tayo na ang taas ng timpla natin. Alam nyo, ang pagkain, ang pagluluto, kapag na-overspice ang ating niluluto, hindi na siya masarap. Ganun yung ano niya. Ganun yung nangyayari. So, ako simple lang ako magluto. Pag nilaga, ayan, kunting, ayan, may luya, may sibuyas, may asin, ayan, tapos paminta, and then may patis. So, masarap. Lalo na kung medyo mataba-taba yung laga mo, baka or baboy. So, yan. So, nasa atin lang naman kung gusto natin ng healthy lifestyle. Yan. Start nyo ang low carb, guys. Kasi, ako nun hindi rin ako naniniwala Ano naman ang koneksyon ng, di ba, pagkain natin ng kanin di ba, simula pagkabata hanggang sa ganitong edad natin kumakain tayo ng kanin. Pero yun, doon mo marirealize na ang pagkain ng too much na tamis, yan, isa na yung cake dyan, ice cream, at saka yung mga processed foods na, hindi ko na i-mention yung mga kung ano-ano yun. Pero alam nyo naman yan. Basta pag hindi nyo luto, so yan, kung gusto nyo gumawa ng mga, kunyari, yung mga longganisa, ganyan, or mga hotdog, pwede namang pwede naman na pag-aralan nyo kung paano nyo gawin, lalo na yung mga longganisa na at least, sarili nyo gawa, at saka alam nyo kung ano yung karning ginamit nyo. So, yun, so simula po nagkaroon ako ng kamalayan dito sa low carb. Kasi isa sa mga dahilan din, yung sinasabi natin, akala natin pag fruits ang kinakain natin, healthy na siya. Pero, grabe, nung malaman ko na ang fruits pala, especially the mango, grabe pala yan kaya nga, di ba, pansinin nyo kung gaano siya katamis. So, yung tamis na yan, direct yan. Hindi yan, kumbaga, unlike ng ibang, papansinin mo yung ibang prutas, di ba, hindi naman ganun siya katamis, pero itong mangga, yung kahit yung mataas ang niyan orange. Pero, pwede ka naman siguro kumain, pero wag namang araw-araw kasi yung iba nga, di ba, inuulam pa. Ganun ka ang natin So, ayan, kagaya ng mga saging, di ba, yung saging na hinog, ginagawang talagang sa morning, minsan, nakakailan. So, parang siya, kung titinang natin, akala natin healthy siya, pero once na too much yung kinain mo, magugulat ka sa resulta niya. At saka, lalo na kung inaraw-araw mo. So, yun. So, siguro guys, alamin lang natin, yan, so, pwede nating sundan si, Dr. Josephine Rohotan, tsaka si Dr. May isa pang doktor na nakalimutan ko yung Dr. Braille. Marami po sila sa mga low carb. So, yung iba yung mga nakatuklas na, yung iba nga, di ba, kasi, yung iba, na sila, yung parang mga wala ng pag-asa, ganyan. Pero kung mapag-aralan nyo lang po ito, ayun, siguro sabihin mo sa sarili mo nga, na bakit ngayon ko lang ito nalaman. So, yun, so, yan, iwasan natin ang pagkain ng, ayan,
lahat ng mga carbs, ano ba yun? Yung mga malalagkit. Kanin, mais, ano pa ba? Ang dami-dami dyan. Ayan, tinapay. Lalo na yung white na tinapay. And siguro kailangan may proper din kayong kaalaman. Kasi kung wala, manginginig kayo sa gutom, nagpanic na kayo. So yun, may mga iniinom kasi kagaya sa morning, kailangan nyo nang uminom ng apple cider. Ayan, mayroong pampalakas, yung nabibili sa mall na na tawag nito. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Cream of tartar. Yan. So yun. So kasi may mga gamit yan. May mga used yan. So kailangan nating alamin lang para hindi tayo magulat dun sa reaction, lalo na kung nagsa-start kayo dito. Kasi medyo Siyempre pag marami ka pang carbo sa katawan, grabe yan guys ang effect niya. Manginginig kayo, so matatakot kayo. So yun. So yung iba hindi sila pag kumain sila ng unlimited, matamis, kain ka ng ganyan, kain ka ng ganito. So ako nagising lang ako nung nag 249 na yung aking sugar. So ayan, dahil doon nag-start ako yung 249 ko, after 2 weeks 126 na lang ang blood sugar ko. So yun lang guys. So sana may natutunan kayo dito sa aking shinare na vlog sa inyo. Maraming pong salamat. Ayan. Sa susunod ulit. Bye.